na malapitan, Echeverry, Asisio at kung ano-ano pa. Itong tatandaan natin kay Marcos. Lahat ng push niya para sa reforma tulad ng sa mga flood control projects ngayon dahil siya ay isa ng lame duck president. Hindi na siya magiging presidente kaya malamang sa malamang ay unti-unti nang mawawala ang suporta para sa kanya. Gusto niyang kontrolin ang naratibo kaya nung nabaling sa kanya at nagkaroon ng reverse uno court sa video ng mistulang Zaldico, ito naman ang pakawala niya. Pagsuporta sa pink bills or at the very least left bills. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Lumalakas ang kalaban niya sa politika at hindi siya makakatakas doon dahil yung mga bumoto sa kanya noong 2022 ay halos kalahati if not more ay dahil kay Duterte. Hindi pa man nagkakaroon ng impeachment complaint laban sa kanya, alam na ng tao na kung totoo man at hindi deepfake ang pinagsasabi ni Zaldico sa kanyang official Facebook page, it is down with the Marcoses forever. Lalo na at meron ng papalit sa kanila as the notorious political family to watch for. And that is the Dutertes. Kaya he's trying to incur favors sa mga progresibong grupo by symbolically at performatively pushing forward sought-after bills ng mga progressive pinkish figures. Kasi nga, natatakot siya na ipakulong siya after his term ends. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po.